Kung magpapatuloy ito, hindi na siya magtatagal. Ang mga salita ng doktor ay parang punyal na tumusok sa puso ni Nara. Nanginginig ang kamay niyang may hawak sa telepono at ang tanging nasa isip niya ay ang hirap na paghinga ng kanyang ama. Ngunit may mas malaking anino na paparating. Ang kapitan sa kanilang barangay, isang biyudong 20 taon ang tanda sa kanya, ay muling nagparamdam. Kapag pumayag daw si Nara na magpakasal, sasagutin nito ang lahat ng gastusin sa ospital ng kanyang ama. Sa edad na 23, nakatayo ang dalagang Ifugao sa isang malamig na tourist assistance center sa Baguio. Pakiramdam niya ay iisa na lang ang landas na maaari niyang tahakin. Hanggang sa dumating ang lalaking taga Maynila. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ngayon, pakinggan natin ang kwento kung paano natagpuan ng dalagang ito ang liwanag sa bingit ng kawalan ng pag-asa at kung paano niya muling natagpuan ang sarili sa isang bagong mundo. Ako si Nara. Lumaki ako sa isang maliit na barangay sa kabundukan ng Ifugao sa Cordillera. Ibang-iba rito kumpara sa Maynila o sa mga kapatagan sa timog. Ang lugar namin ay isang malawak na kabundukan na puno ng mga puno ng pino, parang karugtong ng mga gubat sa Benguet. Tuwing tag-araw, siksikan ng mga puno ng pino at mga halamang gubat sa buong dalisdis. Sa panahon ng amihan, abot baywang ang hamog at putik at ang buong paligid ay nababalot ng kulay abo. Ang aking ama ay isang magsasaka at woodcarver. Nag-uukit ng kahoy sa aming munting nayon. Karaniwan itong trabaho sa amin dahil karamihan sa mga pamilya ay umaasa sa panggatong para sa pagluluto at pagpapainit. Bago dumating ang taglamig, ang pinakamahalagang gawain sa bawat bahay ay ang mag-ipon ng sapat na kahoy na panggatong. Ang araw ng aking ama ay laging nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Magpapakulo siya ng tubig para sa kape, tapos ay dadalhin ang kanyang itak, lagare at kalabaw papunta sa gubat. Pipiliin niya ang mga tuyong puno ng pino para putulin. Sa lamig ng kabundukan na umaabot sa 15 degrees Celsius, bawat tagpas niya ng itak ay naglalabas ng makapal na puting singaw. Mahirap magputol ng puno, pero mas mahirap ang paghakot ng mabibigat na troso. Kailangan itong itali sa likod ng kalabaw at madalas ay kailangan pa itong hilahin pababa sa maputik na dalisdis. Sa prosesong iyon, ang alikabok ng kahoy ay walang tigil na nalalanghap papasok sa kanyang mga baga. Doon nagsimula ang pag-ubo ng aking ama. Ang aming bahay ay gawa sa kahoy at yero na may bahaging gawa sa kawayan. Tuwing taglamig, kahit sa loob ng bahay ay nakikita mo ang iyong hininga. Kapag nagsisiga kami sa aming kalande kahoy, dapay, laging nauuna ang usok kaysa sa apoy. Kaya kailangan naming buksan ng bahagya ang bintana para may labasan ang usok. Kahit para sa init ito, ang usok na iyon ay lalo lang nagpalala sa baga ng aking ama, isang bagay na huli ko nang nalaman. Laging nakayukod ang likod ni ama, at ang kanyang mga kuko ay laging may singit na dagta ng pino na hindi na matanggal. Ang mga imaheng ito ay nakikita ko na mula pagkabata. Akala ko ganoon talaga dapat ang buhay. Nang taon na iyon, umalis ako sa aming nayon at nagtrabaho sa Baguio. Ang mga kamay na dati nagbubuhat ng kahoy ay ngayon na may nag-aabot ng mga mapa at brochure sa isang tourist assistance center. Bago sa akin ang trabahong ito, pero kung gusto kong makatulong sa aking mga magulang, wala akong masyadong pagpipilian. Ang plano ko ay 3 buwan lang. Pero lumala ang ubo ni ama. Bawat paghinga niya ay may kasamang hirap, kaya nanatili na ako sa Baguio. Kailangan ni ama na madala sa malaking ospital sa Maynila, pero ang pagbiyahe mula sa aming probinsya ay hindi madali. Kapag tag-ulan o panahon ng pag-aani, inaabot ng maghapon ang biyahe sa bus. At higit sa lahat, ang gastos sa ospital ay hindi namin kaya. Laging iwinawagayway ni ama ang kanyang kamay at sinasabing ayos lang siya. Pero sa tuwing nakikita ko siyang hirap magsalita dahil sa paghinga, parang may mabigat na bagay na dumadagan sa puso ko. Noon ay tag-araw, peak season ng mga turista. Naging abala ako sa pagtuturo ng direksyon at pagtulong sa mga booking. Mabilis lumipas ang mga araw. Isang araw, tulad ng dati, nakatingin ako sa labas habang inihahanda ang aking pananghalian nang makita ko ang isang lalaking may hawak na mapa, paikot-ikot sa labas ng center. Nakasuot siya ng puting polo shirt at may itim na backpack. Mukha siyang nalilito habang pilit na binabasa ang mapa. Kaya lumabas ako, "Sir, kailangan niyo po ba ng tulong?" Kusa kong tanong. Para siyang nakahinga ng maluwag at tumingala. "Excuse me, miss. Pwede bang makakuha ng tourist brochure dito?"
Narinig ko ang kanyang puntong Tagalog na halatang taga Maynila. Doon ko nalaman na galing siya sa Maynila. Ang pangalan daw niya ay Leo. Karamihan sa mga turista ay nagmamadaling umalis matapos malaman ang kanilang destinasyon. Pero iba siya. Matapos kong ituro ang daan, nagpasalamat siya at umatras ng ilang hakbang, pero bumalik din. Miss, may mairerekomenda ka bang kainan dito sa malapit? Pakiramdam ko, isa siyang estranghero pero napakagalang. Ang impresyong iyon ay tumatak sa isip ko. Dinala ko siya sa isang kalapit na karinderya at bumalik na ako sa center. Dapat ay madali ko lang makalimutan ang ganoong pagkikita, pero hindi ko alam kung bakit, tandang-tanda ko siya. Marahil, doon nagsimulang may isang taong dahan-dahang pumasok sa buhay ko. Pero mas malaki ang anino ng sakit ni Ama kaysa sa mainit na pakiramdam na iyon. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Inay. Buong gabi raw na hindi makahinga si Itay at halos hindi nakatulog. Maingat niyang tinanong, "Anak, dalhin na kaya natin ang tatay mo sa isang malaking ospital sa Maynila?" Hindi ako makasagot. Problema ang pera, pero mas kinatatakutan ko ang katotohanang sobrang hina na ni Itay at hindi na niya kayang maglakad ng malayo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa kama ko sa staff house. Paulit-ulit sa isip ko ang tunog ng ubo ni Itay at ang mukha ni Leo na nakilala ko ilang araw na ang nakalipas. Makalipas ang ilang araw, palabas na sana ako ng center nang may nakita akong kumakaway sa malayo. Nang lumapit ako, si Leo pala iyon, ang nagtanong ng direksyon. "Miss Nara, pwede ba kitang makausap sandali?" Medyo hinihingal niyang tanong. Tumango ako. Bigla siyang nagsalita sa salitang, "Tuwali, nalawlaw ak, an-anu di mapanak." Naliligaw ako. Saan ang daan? Bihirang-bihira akong makarinig ng banyagang nagsasalita ng aming diyalekto ng ganoon katatas. Natigilan ako at nanlaki ang mga mata. Nang makita niya ang gulat kong mukha, nahiya siyang ngumiti. May katrabaho kasi akong taga-Ifugao sa opisina namin sa Maynila. Umuwi siya kamakailan, kaya dinalaw ko siya at nagbakasyon na rin. Konting-konti lang talaga ang alam ko. Yung sinabi ko kanina, yun na halos lahat. Natural ang kanyang paliwanag. Ang paraan niya ng pagsasalita ay simple at ang pag-aaral niya ng wika para respetuhin ang kultura ng iba ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Mula noon, madalas nang dumadaan si Leo sa center para bumati. Wala naman siyang sinasabing espesyal, pero sa tuwing nakikita niyang hindi maganda ang pakiramdam ko, hihinto siya at magtatanong, "Ayos ka lang?" Ang mga maliliit na pag-aalalang iyon ang mas lalong tumatak sa akin. Ilang araw pa ang lumipas. Medyo gumaan na ang pakiramdam ko nang tumawag ulit si Inay. Sabi niya, buong gabi na namang hindi makahinga si Itay. Nakaupo lang daw siya hanggang mag-umaga. Sa sandaling marinig ko iyon, unti-unting nadurog ang puso ko. Nanahimik si Inay ng matagal, tapos parang may ikinukumpisal, pabulong siyang nagsabi, "Nara, nag-alok na naman yung pamilya ng kapitan." Muntik nang mahulog ang telepono sa kamay ko. Ang pamilyang iyon ay ang pamilya ng biyudong kapitan sa aming barangay. Mas matanda sa akin ng 20 taon at may 2 anak. Siya ang laging pinag-uusapan sa aming nayon. Ilang araw na ang nakalipas, may mga kamag-anak silang pumunta kay Inay at sinabing kapag pumayag lang daw ako, sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni Itay. Sa nanginginig na boses, nagpatuloy si Inay. "Alam ng lahat sa barangay ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, sinabi nila na sila na ang bahala sa lahat ng gastos ni tatay mo." Nang marinig ko iyon, parang nawalan ako ng panimbang at nahilo. "Ayaw naman kitang ipadala sa ganoong lugar. Anak, ayaw ko talaga. Pero nakikita ko ang tatay mo na ganito. Wala na akong magawa. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko, may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Ang tanging landas na mapipili ko ay ang isuko ang aking buhay laban sa aking kalooban. Sobrang sakit. Nara anak, pasensya ka na. Pasensya ka na kung sinasabi ko sa iyo to. Pero hindi na talaga namin alam ang gagawin. Nang marinig ko iyon, hindi na ako makaiyak. Hindi si Inay ang dapat humingi ng tawad, kundi ako. Nagkakasakit ang mga magulang ko pero wala akong magawa. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak. Nakaupo lang ako sa dilim ng aking kwarto ng matagal. Pakiramdam ko, isa akong walang kwentang anak. Paulit-ulit sa isip ko ang isang pangungusap. Kung mas magaling lang sana ako, kung mas may kakayahan lang sana ako, hindi na sana haharap si Itay sa ganitong pagpipilian. Hindi ko alam kung nakatulog ba ako o ano. Pagmulat ko, maputi na ang labas. Ang bigat ng mga mata ko. Habang nakahiga ako, nag-vibrate ang telepono ko.
Mensahe mula sa kasamahan ko sa center. Nara, ayos ka lang? Mukha kang matamlay kahapon. Maikli akong sumagot. Ayos lang, pero ang totoo, hindi talaga. Pag-upo ko, muling sumagi sa isip ko ang mukha ni Itay. Muling bumigat ang dibdib ko. Sa trabaho ng araw na iyon, hindi ako makapag-focus. Ang mga boses ng turista at pag-uusap ng mga kasama ko ay parang nanggagaling sa malayo. Oras ng tanghalian, bumukas ang pinto. Si Leo ang nakatayo roon. Ang kanyang ekspresyon ay hindi ang karaniwang ngiti, kundi may halong pag-iingat. Miss Nara, mukha kang pagod ngayon. Iniwas ko ang tingin ko. Sasabihin ko sanang ayos lang, pero hindi ko maibuka ang aking bibig. Nakatayo lang ako roon, hindi makapagsalita. Nag-alinlangan siya sandali at iniabot sa akin ng isang maliit na paper bag. Binili ko sa malapit. Inumin mo habang mainit para gumaan ang pakiramdam mo. Laman ng bag ay isang tasa ng bagong timplang tsaa. Kung sa ibang araw, ngingiti ako at magpapasalamat. Pero noon, kahit ang dalawang salitang iyon ay hindi ko masabi, naupo lang ako ng walang lakas. Tahimik na umupo si Leo sa tapat ko at matagal kaming hindi nagsalitaan. Minsan mas nakakatulong ang taong tahimik na nasa tabi mo kaysa sa mga taong pilit kang kinakausap. Maya-maya, mahina siyang nagsalita, Miss Nara. Hindi ko tatanungin kung anong nangyari. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magkunwaring ayos lang. Pwede ba akong manatili sa tabi mo ngayon? Ang mga salitang iyon ay napakabait, kaya lalo akong nahirapan. Nakayuko ako ng matagal bago ko pilit na naibuka ang aking bibig. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang masabi ko iyon, ang batong nakadagan sa puso ko ay unti-unting gumuho. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Leo. Tumango lang siya at sinabing, okay lang. Kung ayaw mong sabihin, wag mong sabihin. Pero sana, wag mong solohin yan. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta aliw, para itong isang pahintulot. Isang pahintulot na pwede akong sumandal sandali. Naramdaman kong bahagyang gumaan ang bigat na dinadala ko. Mula noon, hindi ko na kayang magsuot ng maskara sa harap ni Leo. Dahil kahit magpanggap akong ayos lang, nahahalata niya. Kaya nanahimik na lang ako at inayos ang aking paghinga. Mas naging komportable iyon. Ilang araw pa ang lumipas, sa gitna ng malalim na pag-aalala. Ang alok ng kapitan ay hindi maalis sa isip ko. Sa tuwing may tawag, kinakabahan agad ako. Isang hapon, malapit nang matapos ang trabaho, dumating ulit si Leo. Pero pagkakita niya sa mukha ko, nanigas ang kanyang ekspresyon. Miss Nara, ilang araw ka nang matamlay. May. Hindi niya tinapos ang sasabihin. Nakayuko lang ako dahil natatakot akong maiyak kapag nagsalita ako. Hindi na nagtanong si Leo. Umupo lang siya sa silya sa tabi ko. Maghihintay ako hanggang sa gusto mo nang magsalita. Ang mga salitang iyon ay tumama sa isang sulok ng puso ko. Wala pang sino man ang handang sumabay sa ritmo ko at maghintay. Kinuyom ko ang aking mga daliri. Matagal bago ako nakapagsalita ng mahina. Hirap huminga ang tatay ko. Nanginginig ang boses ko. Sabi ng lahat, dalhin lang sa ospital. Pero para sa pamilya namin, hindi ganoon kadali yon. Tumango si Leo, pero walang sinabi. Hindi siya nagtanong o nag-alok ng solusyon. Dahil doon, mas lalo kong gustong magpatuloy. May nag-aalok ng kasal sa nayon. Pagkasabi ko noon, parang may dumagan ulit sa dibdib ko. Sabi nila, sasagutin nila ang lahat ng gastos ni Itay. Pero, mas matanda siya sa akin ng 20 taon. At may 2 na siyang anak. Hindi ko na matuloy. Parang may bumara sa lalamunan ko. Natigilan ang kamay ni Leo, tapos dahan-dahan itong lumapit, pero hindi ako hinawakan. Ramdam ko ang kanyang pag-iingat. Kaya nasasaktan ka ngayon, tama ba? Ang tono niya ay hindi awa, kundi pag-unawa. Huminga ako ng malalim at sinabi ang huling pangungusap na hindi ko pa nasasabi kaninuman. Pero, iyon lang daw ang paraan para mailigtas ang tatay ko. Kaya kailangan kong, sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay ang boses ko. Tinitigan ako ni Leo sa mata at sinabi sa isang napakatatag na boses, Miss Nara, huwag mong piliin yan. Nagulat ako at napaangat ng tingin. Sa isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita dati, nagpatuloy siya. Miss Nara, kahit kanino ka man magpapakasal, dapat yun ay dahil gusto mo, hindi ba? At ang isuko ang buong buhay mo dahil lang sa pera para sa ospital. Hinding-hindi mo dapat gawin yan. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita niya ay hindi aliw, kundi isang deklarasyon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, maingat ngunit matatag na sinabi ni Leo, ako ang tutulong sa iyo. Nagulat ako at mabilis na umiling. Iyon lang ang tanging reaksyon ko, pero umiling din siya. Hindi ko sinasabing ako ang magbabayad ng gastusin. Isa na namang pabigat yun para sa iyo, Miss Nara.
Huminto siya sandali. Gusto kitang makasama sa buhay. Gusto kitang ituring na pamilya. Kumabog ng malakas ang puso ko. Biglaan ang mga salita niya, hindi ko maintindihan at hindi makapaniwala. Pero kakaiba, hindi ito tunog kasinungalingan. Hindi inalis ni Leo ang kanyang tingin. Hindi ito pagtulong, ito ang pinili ko. Huminga siya ng malalim at idinugtong ang huling pangungusap. Miss Nara, hindi mo kailangang isakripisyo ang buhay mo. Gusto kong samahan kang bumuo ng isang kinabukasan kung saan hindi mo na kailangang gawin yan. Nang marinig ko iyon, ang puso ko ay hindi nadurog. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang batong nakadagan sa puso ko ay unti-unting lumuwag. Pero hindi pa rin ako makapaniwala, masyadong biglaan. At kung iisipin ko ang sitwasyon ko, walang dahilan para piliin ako ng sinuman. Maingat akong nagtanong, Mr. Leo, bakit mo sinasabi ang mga ito sa akin? Dahil ba naaawa ka sa akin? Nag-isip siya sandali, tapos dahan-dahang tumingala. Sa totoo lang, noong una pa lang kitang makita, Miss Nara, nagustuhan na kita. Kaya ako laging paikot-ikot malapit sa center, gusto kitang makausap. At hindi ko alam kung bakit, pero nag-aalala ako sa'yo. Biglang uminit ang puso ko. Ngayon, ang mga maliliit na piraso ng palaisipan ay nabuo. Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Noong ikinuwento mo sa akin ang tungkol sa pamilya mo, sobrang sakit din para sa akin. Hindi ko sinusubukang maging tagapagligtas. Pinili kita, si Nara, bilang isang tao. Nang marinig ko iyon, sa unang pagkakataon, naintindihan ko kung bakit niya ako pinili. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa bugso ng damdamin, hindi rin dahil sa isang pansamantalang pag-amin. Tapos na ang pag-uusap, pero ang isip ko ay naglalaban sa pagitan ng realidad at emosyon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, umihip ang hangin mula sa labas. Kinuyom ko ang aking mga daliri at maingat na nagsalita. Sabi mo, pinili mo ako, tama? Pero wala akong kahit ano. May sakit ang tatay ko at ganoon ang sitwasyon ng pamilya ko. Bakit ang isang taong tulad ko? Hindi ko natapos ang sasabihin nang putulin niya ako. Miss Nara, sa tingin mo wala kang kahit ano, pero para sa akin, hindi yan problema. Ang masakit sa akin ay ang makita kang mag-isang lumalaban nang walang masasandalan. Ang mga salitang iyon ay yumanig sa puso ko. May isang taong tumitingin sa puso ko, hindi sa sitwasyon ko. Matagal na panahon na mula nang may gumawa niyon. Muli siyang nagsalita ng mahina. Hindi mo kailangang sumagot agad. Kung hindi ka sigurado, sabihin mo lang. Okay lang. Ang gusto ko lang ay huwag mong basta-basta isuko ang sarili mo, Miss Nara. Gusto kong malaman mo yan. Ang sakit ng tibok ng puso ko. Pero kasabay nito, may isang maliit na init na dumaloy sa dibdib ko. Ang init na iyon ay nagbigay sa akin ng takot. Takot na baka kapag hinawakan ko, mawala ulit. Kaya sa napakahinang boses, sinabi ko, bigyan mo ako ng panahon para mag-isip. Agad na tumango si Leo. Walang pagmamadali, walang pagkadismaya. Oo naman, maghihintay ako. Ano man ang maging desisyon mo, Miss Nara, buhay mo yan. Maingat siyang tumayo at naglakad papunta sa pinto. Huminto siya sandali, lumingon, at sinabi, Miss Nara, sa mga panahong tulad ngayon na nahihirapan ka, hindi mo kailangang mag-isa. Nandito lang ako. Narinig ko ang mahinang pagsara ng pinto. Matagal akong nakaupo sa silya, hindi makagalaw. Ang malalim na kawalan ng pag-asa sa dibdib ko ay nagsimulang maglaho, napakaliit, halos hindi mapansin. Ang maliit na pagbabagong iyon ay mas nakakatakot. Ang umasa, mangarap, ipagkatiwala ang sarili sa iba, lahat iyon ay kinatatakutan ko. Pero nang gabing iyon, pagpikit ko, ang nasa isip ko ay hindi ang ubo ni Itay o ang alok ng kapitan, kundi ang kanyang tahimik at matatag na boses. Miss Nara, huwag mong isakripisyo ang sarili mo. Ngunit araw-araw ay lumalala ang sakit ni Ama. Gabi-gabi, hindi siya makahiga. Nakaupo lang siya sa silya, hirap huminga, hanggang mag-umaga. Muling kumalat sa nayon ang usap-usapan tungkol sa alok ng kapitan. Sabi ng lahat, para naman daw sa pagliligtas sa buhay ng kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay parang isang ultimatum. Sa isang punto, nalunod ako sa kawalan ng pag-asa. Talaga bang hindi ko na mapipili ang sarili kong buhay? Pero kahit sa pinakamadilim na sandali, ang matatag na salita ni Leo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Miss Nara, huwag mong isakripisyo ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ang kumapit sa akin. Isang hapon, habang nakaupo sa isang lumang bangko sa likod ng center, tahimik kong kinausap si Leo. Gusto kong subukang magtiwala sa'yo. Pwede mo ba akong samahan umuwi sa probinsya? Natigilan si Leo, tapos dahan-dahan, napakabagal, tumango.
Sige, 2 salita lang pero may bigat at kapanatagan. Kinabukasan ng madaling araw, habang makapal pa ang hamog, sumakay kami sa bus papuntang Ifugao. Ang mga gusali ng Baguio ay unti-unting nawala sa bintana at napalitan ng malawak na taniman at luntiang kagubatan. Matagal na akong hindi nakahinga ng ganito kalalim. Kinakabahan ako at mukhang tensyonado rin si Leo. Pero kakaiba, may isang tahimik na ugnayan sa pagitan namin na hindi maipaliwanag. Nakarating kami sa aming nayon. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Sa isang maliit na lugar, ang pagdating ng isang estrangherong taga Maynila sa tabi ko ay agad naging usap-usapan. Nanigas si Inay sa may pintuan. Si Itay naman ay gulat na nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin ni Leo. Sino siya? Ang boses ni Inay ay may halong pag-iingat, takot at hindi maipaliwanag na kaba. Kinagat ko ang labi, huminga ng malalim at sa nanginginig na boses, sinabi ko, siya po ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nang masabi ko iyon, pakiramdam ko ay bibigay ang mga tuhod ko at mahihilo ako. Pero kasabay nito, iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na ako mismo ang pumili at nagsalita. Hindi matanggap ng mga magulang ko ang sitwasyon. Nanginginig ang kamay ni Inay habang mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang duster. Taga Maynila? Paanong napadpad yan dito? Si Itay naman sa mahinang boses ay nagpahayag ng pag-aalala. Paano kung hindi kanya kayang panagutan sa huli? Bumigat ang hangin. Sa sandaling iyon, yumuko ng malalim si Leo sa harap ng aking mga magulang. Gusto ko pong alagaan si Nara habang buhay, kaya po ako naparito. Ang kanyang boses ay mahinahon at hindi nag-aalinlangan. Napasinghap si Inay sa gulat. Dahan-dahang itinaas ni Itay ang kanyang ulo at muli siyang tinitigan. Pero ang tunay na ikinababahala ng mga magulang ko ay iba. Ang pamilya ng kapitan ay nangakong babayaran ang lahat ng gastusin sa ospital, pero ang lalaking ito ay walang maibibigay na garantiya, hindi ba? Sa probinsya, mahalaga pa rin ang dote o ang pinansyal na kasiguruhan. Naiintindihan ko ang kanilang kaba. Muling yumuko ng malalim si Leo. Hindi po ako narito para tulungan kayo sa pinansyal. Narito po ako para maging asawa ni Nara, para sama-sama naming harapin ang lahat habang buhay. Ito po ang aking pangako. Ang mga salitang iyon ay lubos na umantig sa puso ng aking mga magulang. Nang gabing iyon, habang hirap huminga, mahigpit na hinawakan ni Itay ang aking kamay. Kung totoo ang nararamdaman ninyo, magpakasal na kayo habang may panahon pa. Si Inay naman, habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata, ay tahimik na tumango. Isubsub ko ang aking mukha sa magaspang na kamay ni Itay at umiyak ng matagal. Makalipas ang 2 araw, nagtayo ang mga taga-nayon ng isang maliit na tolda sa tabi ng aming bahay para sa isang simpleng seremonya. Nakasuot si Leo ng tradisyonal na kasuotang Ifugao na halatang hindi siya sanay. Magalang siyang yumuko sa harap ng aking mga magulang. Ang puso ko ay puno ng kaba at kapanatagan habang tahimik akong nakatayo sa tabi niya. Kahit masama ang pakiramdam, pilit na tumayo si Itay para tingnan kami. Ang kanyang mga mata ay may kapayapaan na matagal na niyang hinahanap at may gaan na parang nabunutan ng tinik. Mabuti na yan, kahit hindi niya sinabi, naramdaman ko ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng maliit na seremonya, sinabi ng mga matatanda sa nayon, "Ngayon, panatag na kami. Mabuti si Nara." Binigyan nila kami ng kanilang basbas. 1 linggo ang lumipas, kailangan nang bumalik ni Leo sa Maynila. Dahil sa mga papeles at visa, kailangan ko pang manatili sa probinsya ng 2 o 3 buwan. Dumating ang sandali ng pamamaalam sa sakayan. Malamig ang hangin, pero ang kanyang kamay ay nanatiling mainit habang hawak ang sa akin. "Miss Nara," mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, "hihintayin kita sa Maynila." Dahan-dahan akong tumango. Ang takot at pananabik sa bagong buhay ay magkahalo sa aking dibdib. Pero habang pinapanood ko ang bus na sinasakyan niya, kakaiba, gumaan ang pakiramdam ko. Ang alikabok na iniwan ng bus ay unti-unting nawala sa paningin. Matagal akong nakatayo roon, nakatanaw sa malayo. Makalipas ang 2 buwan, nakarating ako sa Maynila. Ang hangin sa airport ay ibang-iba sa Cordillera. Hindi malamig, pero banyaga. At ang bilis ng lakad ng mga tao ay higit pa sa kahit saang lugar. Sa gitna ng maraming tao, ilang beses akong huminto para ayusin ang paghinga. Mahigpit kong hawak ang aking bagahe, pakiramdam ko'y isa akong dahon na tinatangay ng malakas na agos. Sa arrival area, nakita ko si Leo na kumakaway. Nang makita ko ang kanyang anyo, bahagyang gumaan ang tensyon sa aking katawan. Hindi ako nag-iisa.
Ang isiping iyon ay nagpainit sa aking dibdib. Dumating ka na, Miss Nara. Ang mga salitang iyon ay parang pangalan ng aking tahanan. Sa taxi papuntang siyudad, namangha ako sa tanawin. Sunod-sunod na matataas na gusali, kumikinang na mga neon sign. Sa Ifugao, ang nakikita ko ay langit na abot tanaw. Dito, ang langit ay hiniwa-hiwa ng mga gusali. Nakakasakal, pero kamangha-mangha. Kaya ko kayang manirahan dito? Dahan-dahang gumapang ang kaba. Unang gabi, sobrang tahimik ng mundo. Hindi ako makatulog. Walang malakas na paghinga ni Itay. Sa labas, hindi hangin ang naririnig ko, kundi ingay ng syudad. Ang mga karatula ay nasa ibang wika. Ang ganitong katahimikan ay mas nakakatakot. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na iniisip, tama ba ang naging desisyon ko? Kinabukasan, may dalang grocery bag si Leo. Ngayon, pupunta muna tayo sa palengke. Hahanapin natin ang mga pagkaing gusto mo. Nang marinig ko iyon, bahagyang lumambot ang puso ko. May isang taong nagpaplano para sa akin. Nakakatuwang isipin. Papunta sa palengke, unang beses akong sumakay ng MRT. Natakot ako. Ang pagbaba sa ilalim ng lupa ay kakaiba na, pero sobrang dami ng tao, halos hindi ako makahinga. Sa probinsya, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming tao ng sabay-sabay. Siksikan ako sa gitna ng mga tao, nanginginig. Naisip ko, kaya ko ba talaga dito? Sa palengke, may nakakahiya talagang nangyari. Nakakita ako ng isda at nagulat ako. Sa dialekto namin, naitanong ko sa sarili, "Aniya daytoy? Ano ito?" Nagulat din ang Ali sa tabi ko. Mabilis na ipinaliwanag ni Leo na nag-aaral pa lang ako ng Tagalog. Pero noon, doon ko naramdaman ng malalim, dayuhan pala talaga ako rito. Ako pala ang kakaiba. Pauwi, mabigat ang loob ko. Nang tanungin ni Leo kung pagod ako, tapat kong sinagot, lahat ng bagay ang bilis. Hindi ako makasabay. Ngumiti siya at sinabi, dahan-dahan lang. Noong unang dating ko sa Maynila, natakot din ako. Nang marinig ko iyon, bahagyang gumaan ang loob ko. Nahirapan din pala si Leo dati. Hindi lang pala ako ang kakaiba. Kahit hindi pa ako gaanong marunong magtagalog, pagkatapos ng ilang beses na pakikinig at pagsunod, unti-unti kong natandaan ang mga simpleng pangungusap. Nag-enroll din ako sa isang maliit na klase sa Tagalog. Unang araw sa klase, naramdaman kong tinitingnan ako ng ibang estudyante. May kuryosidad, may pag-iingat. Nagpakilala ako si Nara. Sabi ng lahat, maganda raw ang pangalan ko. Pero isang ay lang nagtanong, "Galing kang Cordillera, di ba? Malamig doon, ano?" Bigla akong naalala ang aming nayon. Muntik na akong maiyak. Mabait ang aming guro. "Dahan-dahan lang. Okay lang yan, Miss Nara. Magaling ka na." Pero ang assignment na binigay niya, ang paborito kong pagkain sa Pilipinas, ay napakahirap. Dahil wala pa akong nahahanap na paboritong pagkain. Ano ang isusulat ko? Matagal kong tinitigan ang blankong papel at sa huli, isinulat ko. Naghahanap pa. Ang tanawin ng syudad mula sa bintana ng classroom ay ibang-iba sa Ifugao. Pero ang mga kamay na may hawak ng ballpen sa mesa ay parehong kamay na nagbubuhat ng kahoy sa amin. Nang maisip ko iyon, bigla akong napangiti. Ang nagbago ay ang paligid. Ako pa rin ay ako. Sa panahong iyon, naghanda si Leo ng isang sorpresa. Pupunta tayo sa isang espesyal na lugar ngayon. Dinala niya ako sa isang restaurant na naghahain ng mga pagkaing Cordilleran. Kahit taga Maynila ang may-ari, mayroon silang pinikpikan at etag. Pagbukas pa lang ng pinto, naamoy ko na ang aming probinsya. Pagkatapos ng unang subo, muntik na talaga akong maiyak. Bumara ang lalamunan ko at matagal akong hindi nakapagsalita. "Kumusta ang lasa? Naalala mo ba ang inyo?" Maingat na tanong ni Leo. "Gusto mo bang bumalik dito madalas?" Tumango ako. Mula noon, ang restaurant na iyon ang naging kanlungan ko. Sa tuwing malungkot ako, doon ako pumupunta para kumain ng pagkain mula sa amin at pakalmahin ang sarili. Nang unti-unti nang umaayos ang buhay ko, nakatanggap ako ng balita na mas maganda na ang kalagayan ni Itay kumpara noong isang buwan. Naging epektibo ang mga gamot na ipinadala mula sa Maynila at ang tulong pinansyal. Hindi na siya gaanong hirap huminga sa gabi at mas nakakalakad na siya. Nang marinig ko iyon, napuno ng pasasalamat ang dibdib ko. Nanlabo ang paningin ko sa luha. Tama pala ang naging desisyon ko. Nag-improve na si Itay. Nakaupo ako sa maliit na silya sa kusina, pilit na pinipigilan ang luha, pero tahimik pa ring umiyak. Okay lang, luha ito ng kaligayahan. Pero hindi laging madali ang bagong buhay. Kapag hindi ko maintindihan ang Tagalog, bumabalik ang pakiramdam ng pag-iisa.
Maraming beses din na dahil sa maliit na hindi pagkakaunawaan, naging malungkot ang buong araw ko. Lalo na ang nangyari sa grocery, talagang nataranta ako. Habang nagbabayad, inilabas ko ang aking card. May bumulong sa likod ko, probinsyana. Agad na namula ang mukha ko. Hindi ko alam ang gagawin. May nagawa ba akong mali? Nahiya ako. May mga kapitbahay na nagsasabi, galing kang Ifugao? Mahirap ang buhay sa Maynila, no? Hindi ko alam kung nag-aalala ba sila o nag-iingat. Nasasaktan ako. Sa tingin nila, kakaiba ako. Sa tuwing may nangyayaring ganito, tahimik na hahawakan ni Leo ang kamay ko. Dito, kakampi mo ako. Ang mga salitang iyon ang naging sandigan ko. Kahit papaano, may isang tao sa mundong ito na nakakaintindi sa akin. Pero nagsimula na ring magkaroon ng pagbabago. Habang gumagaling ako sa Tagalog, unti-unti ring tumaas ang aking kumpiyansa. Isang araw sa bus, nakakita ako ng isang lola na may bitbit na mabigat na bayong. Sinabi ko, "Lola, tulungan ko na po kayo." Nagulat ang lola. "Ay, ang galing mo namang magtagalog, iha." Noon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong maipagmalaki ang sarili ko. Kaya ko rin pala. Tapos, isang tagsibol, dumating ang balitang matagal ko nang hinihintay. "Nara anak, makakapunta na kami diyan sa Maynila." Nanginginig ang boses ni inay sa telepono. Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko isasabog ang dibdib ko. Ilang buwan kaming hindi nagkita. Sa wakas, makikita ko na sila. Ang medical certificate mula sa ospital sa amin, mga dokumento para sa biyahe, invitation letter. Lahat ay handa na. Sa wakas, makakarating na sila sa Maynila. Parang yelong biglang natunaw, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa araw na hinihintay ko sila sa airport, nanginginig ang mga kamay ko. Nakatutok lang ang mga mata ko sa gate. Tapos, nakita ko si Itay, nakasuot ng kulay abong jacket, dahan-dahang naglalakad papalapit sa akin. Mas pumayat siya, pero ang tingin niya ay kasing init pa rin ng dati. "Tay!" Pagkasabi ko ng isang salitang iyon, hindi ko na napigilan. Tumakbo ako at niyakap siya. Hinaplos ni Itay ang likod ko, nalampasan ng anak namin. Sa sandaling iyon, ang takot, pag-iisa at responsibilidad ng mga nakaraang buwan ay naging luha. Yumuko rin ng malalim si Leo sa aking mga magulang. "Tito, tita, salamat po sa ligtas na biyahe." Mahigpit na hinawakan ni inay ang kanyang kamay. "Salamat iho, ikaw na ang bahala kay Nara." Ang mga salitang iyon ay mas mainit pa kaysa sa anumang basbas at binuo ang aking bagong buhay. Sa sobrang tuwa at pasasalamat, napaluhod ang aking mga magulang sa sahig ng airport at napahagulgol, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kaligayahan nang makita nilang nasa mabuting kalagayan ako. "Salamat sa Diyos." "Salamat sa iyo, iho," sabi ni inay habang umiiyak. Ito ang sandaling nagbigay kahulugan sa lahat ng aking pinagdaanan. Nang gabing iyon, habang sama-sama kaming naghahapunan, nakangiting sinabi ni Itay, "Nara, anak, naging mas masayahin ka." Nang marinig ko iyon, sa unang pagkakataon, sa lupaing ito na dating banyaga, tunay kong naramdaman ang ibig sabihin ng pamilya. Mula nang dumating ang mga magulang ko, mas nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Tuwing umaga, abala si inay sa kusina, nagluluto gamit ang mga sangkap na binili ko mula sa Cordilleran Restaurant. Kahit medyo iba pa rin ang lasa kumpara sa amin, ang makita lang ang likod ni inay habang nagluluto ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Araw-araw, gumaganda ang kalusugan ni Itay. Noong dumating siya, paglalakad lang papuntang sala ay hinihingal na. Ngayon, kayanan niyang maglakad ng dahan-dahan papunta sa kalapit na parke. Isang hapon, sinamahan ko siyang maglakad. Naupo siya sa isang bangko, pinanood ang paglubog ng araw at dahan-dahang sinabi, "Nara, tama ang naging desisyon mo." Hinawakan ko ang kamay ni Itay, muntik nang tumulo ang luha ko. "Kung hindi ko nakilala si Leo noon, huwag mo nang isipin yan," putol ni Itay. "Ganyan ang buhay. Sa pinakamadilim na sandali, laging may darating na liwanag. Hinawakan mo ang liwanag na iyon, sapat na iyon." Nang gabing iyon, nakaupo kami ni Leo sa maliit na balkonahe. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng tsaa. Tahimik naming pinanood ang mga ilaw ng Maynila. "Leo, bihira kong tawagin ang buong pangalan niya." Salamat. Dahil nagtiwala ka sa akin noon. At salamat dahil hinayaan mo akong maniwala na kaya kong pumili para sa sarili ko." Lumingon siya at ngumiti. "Miss Nara, kailanman ay hindi ako nagduda sa iyo. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo." Ang mga salitang iyon ay muling nagpainit sa aking mga mata. Ilang araw ang lumipas. Sa aking klase sa Tagalog,
Sa wakas ay nakapagsalita na ako ng isang buong talata ng tuloy-tuloy. Masigabong pinalakpakan ako ng aking guro at mga kaklase. Pagkatapos ng klase, isang kaklase na galing din sa ibang probinsya ang lumapit. Nara, ang bilis mong matuto. Magsisikap din ako tulad mo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ako ang babaeng natataranta sa gitna ng maraming tao noong unang dating ko. Isang weekend, iminungkahi ni Leo na dalhin namin ang mga magulang ko sa isang malaking mall sa Makati. Nakatayo si Itay sa ibaba, nakatingala sa napakataas na gusali. Talaga bang gawa ito ng tao? Gulat niyang tanong. Nanlaki rin ang mga mata ni Inay at hinawakan ang kamay ko. Nara, ang lugar na tinitirhan mo ngayon, ibang-iba sa nayon natin. Ngumiti ako. Pero kahit nasaan man po ako, anak niyo pa rin ako. Umakyat kami sa view deck at tinanaw ang buong Metro Manila. Itinuro ni Itay ang malayo. Dagat ba yon? Opo. Yan po ang Manila Bay, paliwanag ni Leo. Matagal na tinitigan iyon ni Itay tapos lumingon sa akin. Nara, isang malaking mundo ang pinili mo. Opo, pero hindi ko po kinakalimutan kung saan ako nanggaling. Pauwi. Biglang nagsalita si Inay. Nara, nakikita ko kung gaano kakaalagaan ni Leo. Mabait siyang tao, mabuti naman. Hinaplos ni Inay ang kamay ko. Dati, sobrang nag-aalala si nanay. Baka mag-isa ka lang diyan at mahirapan. Pero ngayong nakikita-kita, panatag na ako. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at maraming inisip. Mula sa maliit na nayon sa Ifugao, sa tourist center sa Baguio, hanggang ngayon sa Maynila. Napakalayo na ng narating ko, kahit puno ng takot, kaba at luha ang daan, narating ko pa rin ito. At ang pinakamahalaga, hindi ako napilitan. Ako mismo ang pumili. Pagkatapos ng isang buwan, kailangan nang bumalik ng mga magulang ko sa Ifugao. Sa araw ng paghahatid sa kanila, pinigilan ko ang aking luha. Ayokong mag-alala sila. Hinaplos ni Itay ang ulo ko, tulad noong bata pa ako. Mabuhay ka ng maayos. Huwag mo kaming pag-alalahin. Opo, Tay. Niyakap ako ni Inay at bumulong. Nara, dalaga ka na. At naging matatag ka. Proud si nanay sa'yo. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Nay, tatawag po ako lagi. Sige, hihintayin namin. Habang pinapanood ko silang pumasok sa departure gate, ang puso ko ay may lungkot at kapanatagan. Lungkot dahil sa paghihiwalay. Kapanatagan dahil alam kong uuwi sila ng may kapayapaan at basbas. Pauwi, hinawakan ni Leo ang kamay ko. Namimiss mo na sila, no? Oo, pero alam kong maayos na sila. Sapat na yon. Mabuti yan, ngumiti siya. At pwede ka namang umuwi para bisitahin sila kahit kailan. Alam ko, ilang buwan pa ang lumipas. Mas naging matatag ang buhay ko sa Maynila. Ang Tagalog ko ay sapat na para sa pang-araw-araw na usapan. Nagkaroon na rin ako ng ilang kaibigan. Isang araw, bumibili ako sa isang convenience store at sinabi ng tindera, Miss Nara, ang ganda ng kutis mo ngayon ah. Salamat po, ate. Halatang masaya ka. Ngumiti ako. Opo, masaya po talaga ako ngayon. Nang gabing iyon, nagluluto kami ni Leo ng hapunan. Siya ang naghihiwa, ako ang nagluluto ng sabaw. Leo, minsan naiisip ko, kung hindi kita nakilala noon, nasaan kaya ako ngayon? Huminto siya at lumingon. Miss Nara, nakilala mo man ako o hindi, mahahanap mo ang sarili mong landas dahil likas kang matapang na tao. Hindi noon, hindi ko na alam ang gagawin. Pero hindi ka sumuko sa pagpili. Iyon ang katapangan. Lumapit siya at niyakap ako ng marahan. Miss Nara, salamat dahil nagtiwala ka sa akin. At salamat dahil pumunta ka rito. Sumandal ako sa balikat niya at pumikit. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil ipinaalam mo sa akin na ang buhay pala ay pwedeng piliin. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talaarawan. Akala ko dati, ang buhay ko ay para ipagpalit. Ngayon, alam ko na, ang buhay ay para mabuhay. Mula Ifugao hanggang Maynila, mula sa kawalan ng pag-asa hanggang sa pag-asa, mula sa pagkapilit hanggang sa pagpili. Mahabang daan ang nilakbay ko. Pero ang daang ito ay ako mismo ang pumili. Iyon ang aking pinakamalaking kaligayahan. Ilang buwan pa, tumawag si Inay. Nara, may magandang balita ako. Ano po yun, Nay? Nakakaakyat na ulit mag-isa ang tatay mo sa bundok. Nag-uwi pa nga siya ng ilang pirasong panggatong kanina. Agad na tumulo ang luha ko. Talaga po? Magaling na po ba talaga si Itay? Oo, sabi ng doktor, stable na ang kondisyon niya. Basta't iinumin niya ang gamot sa tamang oras at mag-iingat, magiging maayos na siya. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa sofa at umiyak ng matagal. Sa pagkakataong ito,
puro luha ng kaligayahan. Lumapit si Leo at umupo sa tabi ko, marahang hinahaplos ang likod ko. Okay na, magiging mas maayos na ang lahat. Oo, alam ko. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila, ang syudad na ito na dating nagbigay sa akin ng takot at pagkalito. Ngayon, unti-unti na itong nagiging tahanan ko. Naalala ko ang pakiramdam noong una akong dumating, parang dahong tinatangay ng malakas na agos. Pero ngayon, natutunan ko ng tumayo ng matatag sa agos na ito at nagsisimula na akong mag-enjoy. Hindi na ako ang walang magawang dalaga mula sa Ifugao. Ako si Nara, isang babaeng muling natagpuan ang sarili sa Maynila. At lahat ng ito ay dahil sa pinakamadilim na sandali, pinili kong magtiwala sa estrangherong taga Maynila. Magtiwala na karapat-dapat akong mahalin. At magtiwala na ang buhay ay pwedeng maging iba. Ngayong binabalikan ko ang lahat, nagpapasalamat ako sa desisyong iyon. Dahil hindi lang nito binago ang aking buhay, ito rin ang tunay na nagpabuo sa aking pagkatao. Ang hangin ng Maynila ay marahang umihip. Huminga ako ng malalim. Ang hangin dito ay hindi kasing lamig at linis ng sa Cordillera, pero parehong puno ng buhay. At dito, muli akong nabuhay. Salamat sa iyo. 142, 9 secondes.